Hello mga Zodianatics! Welcome sa Zodiana Tarot, ang channel na nabibigay liwanag, gabay, at pag-asa sa anumang pinagdadaanan mo, pera, pag-ibig o buhay man. So kung gusto mong malaman kung ano ang pwedeng mangyari sa pera mo, sa love life mo, at sa life path na tinatahak mo, relax, humina, at hayaan mong gabayan ka ng mga mensahe ng aking tarot cards. Welcome back mga loves! Eto na naman tayo sa ating Tarot Monthly Money Reading. Alamin natin kung ano ang pasabog ngayong buwan ng December. Kung first time mo dito, simple lang. Pipili ka lang ng set ng card na pinakagusto mo. Just follow your gut and your vibes. Once nakapili ka na, hayaan mong ituro ng tarot ang mensahe para sa iyo ngayong buwan. Para sa inyong kaalaman, ang mga card na ito ay totoong hinalo, inayos at pinili ng may intensyon. Nasa kamay ninyo ngayon ang pagpili ng isang set na siyang magbibigay linaw sa takbo ng inyong buwan. Bago ka mag-decide sa card, pause ka muna. Huminga ka ng malalim, i-clear ang isip mo. Unahin mong maramdaman kung ano ba talaga ang gusto mong malaman. Paalala lamang, hindi prediksyon ng tarot. Ito'y gabay ng universe para mas maging malinaw ang landas na gusto nitong ipakita sa'yo. Pero sandali lang, bago tayo tumuloy sa pagpili ng card, magdasal muna tayo ng saglit para mas malinaw ang iyong gabay. God Universe, naway gabayan mo kami habang pinipili namin ang mga cards na yon. Ibigay mo ang mensaheng para sa amin, yung sakto sa timing at sitwasyon. Cleanse our energy, fill us with clarity, at bigyan kami ng peace of mind. Maraming salamat. Amen. Narito sa harapan mo ang tatlong set ng card, Set 1, Set 2 at Set 3. Huminga ka ng malalim at hayaan mong ang iyong intuisyon ang pumili. Alin dito ang pinakamalakas humila sa iyo? Tandaan, ang mensaheng para sa iyo ay hindi kailanmang naliligaw. Lagi itong dumarating sa tamang sandali. Bibigyan kita ng 10 segundo upang piliin ang set ng card na tumatawag sa iyo. Mula sa puntong ito, mukhang napili mo na ang card na magbibigay liwanag sa iyong kapalaran ngayong buwan. Halika, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng set number 1, ito ang mensahe para sa iyo. Virgo, December na, ending na ng taon. At ngayong sandaling to, focus tayo sa abundance, sa flow ng pera, ng opportunities, ng blessings. Universe, Spirit of Abundance, salamat sa lahat ng dumating na at paparating pa. Ngayong December, buksan natin ang sarili sa divine timing at sa magic ng unexpected blessings. The Four of Pentacles, the Page of Swords, the Ten of Cups, the Page of Cups. So, tingnan natin kung nasaan ka ngayon pagdating sa pera. Four of Pentacles. At alam mo ba ang ibig sabihin nito? Hawak mo ng masyado mahigpit ang pera mo, Virgo. Parang takot kang gumastos. Takot kang mawalan. Tipid dito, tipid doon. At oo, gets ko yan. Praktikal ka eh. Pero ngayong December, parang nag-iingat ka ng sobra. Baka dahil sa nangyari dati, nawalan ka na ng tiwala. O baka naman, kulang talaga at kailangan mo talagang mag-save. Pero yung energy na to, parang nakakulong ka sa takot. Hindi ka umuusad kasi ayaw mong mag-take ng risk kahit maliit lang. Yung control, oo meron ka. Pero yung flow, wala. Stagnant. At sa totoo lang, Virgo, okay lang mag-ingat. Pero huwag mong pakalimutan na ang pera dapat umiikot. Hindi dapat nakatigil lang.
Ngayon, ano ba ang dapat mong gawin ngayong present situation mo? Page of Swords. At dito sinasabi sa iyo ng universe, mag-isip, magtanong. Virgo, alam ko matalino ka. Analytical ka. Kaya ngayong December, gamitin mo yan. Kung gusto mong lumaki ang pera mo, huwag kang basta-basta pa petiks-petiks lang. Alamin mo kung saan pupunta ang pera mo. Mag-browse ka ng investment options. Magtanong sa mga taong may alam. Huwag kang mahihiya magtanong. Hindi mo kailangang maging instant expert. Kailangan mo lang ng strategy. At isa pa, huwag kang puro isip lang. Minsan kasi, Virgo, overthinker ka. Kaya ang gawin mo, plan then small action. Test the waters. Kahit maliit lang, basta gumalaw ka. Ngayong December, gumising ka. Kailangang maggising ang utak mo kasi may opportunities na dadating pero kung tulog ka, hindi mo makikita. Okay, so kung mag-open ka ng isip mo, kung magtitiwala ka kahit kaunti, ano ang mangyayari? 10 of Cups, Virgo. Ito yung pakiramdam na, okay na ako, sapat na to, masaya ako. So ibig sabihin, by the end of December or pagpasok ng bagong taon, makikita mo na lahat ng pagod mo at pagsisikap mo, sulit talaga. Hindi lang pera to ha, kasi 10 of Cups, ito yung happiness na holistic. Yung may pera ka, pero masaya ka rin sa pamilya, masaya ka sa sarili mo. Yung pakiramdam na stable ka, financially, emotionally, lahat. At alam mo kung bakit. Kasi ngayong December, matututunan mo na bitawan yung takot. Matututunan mo na hindi lahat ng risk ay masama. At matututunan mo rin na ang pera hindi lang pang-ipon, pang-enjoy din siya. Kaya by Christmas, Virgo, may ngiti ka na. May peace of mind ka na. At yung pamilya mo, yung mga taong mahal mo, nandyan sila, sumusuporta at masaya din sila para sa'yo. At sa huli, ano ang advice ng card para sa buong sitwasyon mo ngayong December? Page of Cups. Virgo, pakinggan mo to. Ang advice sa'yo, bumalik ka sa innocence mo, sa puso mo. Alam ko, lagi kang nabiisip ng practical. Magkano ba to? Sulit ba? At oo, kailangan nga yan. Pero ngayong December, especially Christmas season, huwag mong kalimutan na may magic pa rin sa buhay. Page of Cups, ito yung bata na nangangarap. Yung naniniwala pa rin sa good things. Kaya ang tanong sa'yo, kailan ka ba huling nangarap ng malaki para sa financial life mo? Kailan ka ba huling nagsabi ng gusto kong maging ganito ang buhay ko without overthinking? Ngayong December, bigyan mo ng space yung puso mo, hindi lang utak. Kasi minsan, ang pinakamagandang financial decisions galing sa instinct, galing sa alam ko na tama to. At isa pa, mag-enjoy ka rin. Huwag puro ipon, puro takot. Bumili ka ng regalo sa sarili mo. Treat mo ang pamilya mo. Kasi ang pera, Virgo, para rin yan sa joy. So, Virgo, ganyan ang nakikita ko sa cards para sa December at Christmas season mo. Nandyan ka sa gitna ng takot at kontrol. Pero kung gagawin mo ang kailangan, kung mag-iisip ka ng strategic, kung magtitiwala ka ng kaunti, makikita mo na by the end of the month, masaya ka na, kontento ka na. At yung fulfillment na yan, hindi lang pera, kundi buong buhay mo. Kaya huminga ka, Virgo. Magtiwala ka. At tandaan, deserve mo ang abundance, deserve mo ang happiness. Merry Christmas. Ingat ka palagi. Para sa mga pumili ng set number 2, ito ang mensahe para sa'yo. Virgo, ngayong moment na to, para sa'yo lang to. Para sa pera mo, sa future mo, sa abundance na para sa'yo. Kalimutan muna natin yung stress, yung bills, yung takot. Sandali lang. Universe, spirit guides, ancestors, salamat sa pagdalaw. Salamat sa paggabay. At salamat sa blessings na dumating na at paparating pa. The 9 of Cups. The 10 of Swords.
The Four of Wands. The Page of Swords. Una, tingnan natin yung present situation mo ngayon sa finances. Ay, Virgo, ang ganda naman. Parang masaya ka sa estado ng finances mo ngayon. May sense of abundance, may contentment, may emotional fulfillment pagdating sa pera. Yung tipong tumingin ka sa bank account mo o sa wallet mo at nasabi mo, okay naman pala ako, may enough naman. Hindi ka stressed, hindi ka worried. May peace of mind ka pagdating sa pera. At alam mo yung maganda? Parang lahat ng pinaghirapan mo before, lahat ng savings mo, lahat ng wise decisions mo, nag-pay off na. Nandyan na yung fruits ng labor mo. May rewards ka na sa mga ginawa mo before. May gratitude ka rin dito, Virgo. Parang thankful ka sa blessings mo. Appreciative ka sa kung nasaan ka ngayon financially. At yung mindset na yan, maganda yan, kasi yon yung nag-a-attract ng more blessings. Hi Virgo, mukhang may kailangan kang bitawan bago matapos ang taon. Hindi dahil gusto mong sumuko, pero dahil tapos na talaga. Pwedeng trabaho na hindi na masaya, responsibilidad na hindi na ikaw dapat ang may hawak, o gawain sa pera na nagpapabigat na lang sayo. At alam mo yung pakiramdam, na pilit mong tinatapos ang isang cycle kahit ang hirap, ganon. Pero habang tinitingnan ko, ramdam kong hindi ito pagkatalo, kundi pag-angat. Kasi minsan, Virgo, hindi mo makukuha ang bago kung ayaw mong bitiwan yung lumang pumipigil sa'yo. May luha man dito, literal man o sa loob mo lang, pero pag nagawa mo tong action na to, mas giginhawa ka. At alam mo ba kung ano ang nakikita ko sa result nito by the end of December at Christmas? Ay Virgo, grabe, celebration mode to! May achievement ka sa finances, may milestone na marireach mo, may success na worth celebrating. Yung tipong by Christmas, masasabi mo, wow, ginawa ko pala to, nag-succeed ako. Parang may financial goal na na-achieve mo, may stability na naabot mo, may reward na natanggap mo, may sense of home at security dito Virgo. Parang yung pera mo, hindi lang para sa sarili mo, para rin sa family mo, sa loved ones mo. Pwedeng may house plans ka o kaya komportable ka na sa foundation ng finances mo. May celebration with loved ones din dito. Yung tipong this Christmas, masaya ka kasi hindi ka mag-iisip ng pera. Pwede mo niyang mag-enjoy with family. Pwede mo nang mag-celebrate ng walang guilt kasi alam mong stable ka na. At ang ganda pa, may peace of mind. Yung tipong titingin ka sa buong year at sasabihin mong, worth it lahat ng effort ko, nandito na ako. At ngayong December hanggang Christmas, Virgo, ang advice sa'yo. Mag-gather ka ng information, mag-observe ka. Kasi alam mo, may oportunidad na darating, pero kailangan mo ng clarity. Kailangan mong alam kung ano yung best moves mo. Hindi yung basta-basta ka lang kukuha ng any opportunity. Selective ka dapat. So this month, observe mo yung market. Research mo yung options mo. Gather information about investments, about sidelines, about ways to grow your money. Magtanong ka sa mga taong may experience. Pero Virgo, balance lang. Gather enough info para makagawa ka ng informed decision. Tapos take action na. At isa pa, be smart. Be strategic. Use your analytical skills. Yan ang strength mo eh. So gamitin mo yan sa financial decisions mo this Christmas season. So Virgo, ang December mo sa finances, promising to eh. May contentment ka na, may opportunities na darating, may fresh starts na naghihintay. Pero kailangan mong tigilan yung overthinking at kailangan mong maging strategic. Huwag kang mag-worry Virgo. Okay ka, enough ka, at deserve mo ng growth. Bitawan mo na yung anxiety. Tanggapin mo yung blessings. Mag-research ka ng maigi. Tapos kumilos ka ng strategic. Kasi this December at Christmas, may bagong chapter sa finances mo. May exciting opportunities. At ready ka na para doon, basta magtiwala ka at maging wise sa decisions mo.
Kakayanin mo to, Virgo. Matalino ka, practical ka, at deserve mo ng financial abundance. At para sa mga pumili ng set number 3, ito ang mensahe para sa iyo. Virgo, ngayong moment na ito, para sa iyo lang to. Para sa pera mo, sa future mo, sa abundance na para sa iyo. Kalimutan muna natin yung stress, yung bills, yung takot. Sandali lang. Universe, spirit guides, ancestors, salamat sa pagdalaw. Salamat sa paggabay. At salamat sa blessings na dumating na at paparating pa. The Knight of Swords, the Ten of Swords, the King of Swords, the Seven of Wands. Una, tingnan natin yung present situation mo ngayon sa finances. Wow, Virgo, ang galing mo naman. Nakikita ko dito parang ang proactive mo sa finances. Yung tipong may plano ka, may action ka, may direksyon ka kung saan ka tupunta. Yung energy mo ngayon, aggressive sa magandang paraan. Hindi yung tahimik lang na naghihintay ng opportunity. Ikaw mismo, hinahabol mo yung goals mo. Ginagawa mo yung kailangan para umangat financially. May courage ka dito, Virgo. May determination. Yung tipong mag-set ka ng financial goals, tapos ginagawa mo talaga yung steps para makuha yon. Hindi ka natatakot kumilos. Hindi ka natatakot mag-risk kung kailangan. At alam mo yung maganda? Strategic ka. Hindi ka basta-basta kumilos. May plano ka, may calculations ka, kaya confident ka kasi alam mong pinag-isipan mo ng mabuti yung moves mo. Ngayon, Virgo, may isang bagay na kailangan mong tapusin. Hindi yung tipong gusto mo lang sumuko, ha? Ito yung, ay tama na, hindi na nakakatulong sa akin to moment. Pwedeng lumang trabaho na hindi ka na pinapahalagahan. Pwedeng gastos na paulit-ulit. Pwedeng negosyo o plano na hindi na gumagalaw kahit anong pilit mo. Masakit? Oo. Nakakalungkot? Oo. Pero habang tinitignan ko, parang napapagod ka na kaahila sa isang bagay na hindi naman talaga umaandar. Kapag tinapos mo to, hindi ibig sabihing palo ka. Ibig sabihin, pinipili mo na yung sarili mong ginhawa. At Virgo, deserve mo naman yun. At alam mo ba kung ano ang nakikita ko sa result nito by the end of December at Christmas? Ay Virgo, grabe, major financial success to. May major breakthrough sa finances mo. Yung tipong may authority ka na, may control ka na, may mastery ka na sa money matters. Yung financial situation mo by Christmas, solid na, stable na, mature na yung approach mo. Parang naging expert ka na sa pag-handle ng pera. May wisdom ka na. May clarity ka na kung paano mo palalakihin yung income mo. Pwedeng may promotion ka, may business success, may investment na nag-grow, o kaya yung financial strategy mo ay nag-work talaga. Yung tipong nasabi mo, wow, ang galing ko pala. May respect ka rin dito from others, Virgo. Yung mga tao sa paligid mo, nakikita nila yung financial success mo. May credibility ka na, may reputasyon ka na magaling sa pera. At ang ganda pa, may emotional maturity ka na rin about money. Hindi ka na yung dati na paranoid. Ngayon, kalmado ka na. In control ka na. At ngayong December, Virgo, ang advice sa'yo, mag-invest ka sa long term. Magkaroon ka ng patience, mag-work ka ng consistent. Kasi alam mo, yung mga financial goals mo, achievable yan. Pero kailangan ng time, kailangan ng consistent effort. Hindi yan instant. So this month, focus ka sa building ng foundation. Yung mga small actions na ginagawa mo every day, yan yung mag-accumulate into big results. Yung pag-save mo, yung investments mo, yung hard work mo, lahat yan dadagdag. Huwag kang mag-expect ng overnight success. Huwag kang ma-frustrate kung hindi agad kita yung results. Kasi ang real wealth, slowly built yan, Virgo. Brick by brick.
step by step. At tandaan mo, ang success sa finances, hindi sprint yan. Marathon yan. Kaya pacing yourself is important. Consistency is important. Patience is important. Pagod na yon, pero klaro at panatag ang Pasko. May tapang, may sakip, pero sa dulo may direksyon at may panalo. Ayan na nga Virgo, natapos na ang iyong tarot money reading para sa araw na ito. Sana kahit papaano ay nabigyan ka nito ng linaw, lakas ng loob at konting inspirasyon habang tinatahak mo ang mga darating na linggo. Lagi mong tatandaan, nasa kamay mo pa rin ang direksyon ng buhay mo. Ang mga mensaheng ito ay gabay lang para mas luminaw ang iyong landas. Kung nakakonect ka sa reading na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga next readings. Muli, ito ang Zodiana Tarot, ang iyong gabay sa bituin at tarot. Maraming salamat sa iyong oras, Virgo. Kita-kits ulit sa next reading. Ingat lagi.